Kailangan natin magkaisa na gawin at magkaisa sa panawagan at magkaisa sa demand natin sa ICC at sa ating pamahalaan. Hindi po mahalaga ang reconciliation. Bakit ba? Bakit mayroong reconciliation? Mahalaga ba ang problema natin na... Naku po, ayun na po sinasabi ko sa inyo mga kareaksyon ha. Hindi raw po mahalaga ang reconciliation. Bongbong Marcos! Naku, sinasabi natin yan. O, tumigil ka na sa reconciliation mo mga kareaksyon. Ito po ang napakagandang birthday celebration po ni Sara Duterte na kung saan mga kareaksyon para pong nag-concert si Michael Jackson. Mantakin po ninyo yun. Si Bongbong Marcos pag naglakad siya sa kalsada at naglakad siya kung saan mga kareaksyon, wala man taong lumalapit sa kanya. Si BP Sara po nakita po natin dyan sa may Netherlands. Daig pa niya si Mariah Carey, Mariah Carey ba o Mariah Carey? Mariah Carey, di ba? Mantakin mo yan, ayan si Bongbong Marcos, manood ka. Para kang di ba? Sabi ni anong pangalan noon? Sabi ni De Beer, De Beer ba yun? De Beer. Si Joey De Beer. Wala ka raw bayag. Ay, naku po. Hindi ako nagsabi noon, si De Beer, Si De Beer. Ito na, pakinggan mo to, Bongbong Marcos. Pakinggan mo. Personal? Yes! Diba mahalaga ba ang away nating dalawa, ma'am? Hindi. Ano magpakialam ng mga naghihirap, nagugutom, hindi... Naku, hindi raw mahalaga yung away ninyo, hindi raw importante yung reconciliation. Mabuti pa, Bongbong Marcos, yung makipag-reconcile ka na lang kay Palaka. Si Palaka na lang, di ba, nag-aaway kayo lagi, nabubugbog ka. Yun, hindi ka nabubugbog, anong ginagawa sa'yo ni Palaka? Di ba, nung isang araw, meron kang pasa sa mata, tinago ka nila sa may Laguna ba o Cavite? Oo, alam ng mga taong bayan yun. Makapag-aral sa away nating dalawa. Unahin natin ang trabaho at unahin natin ang pangangailangan ng taong bayan. Yun ang unahin. Sa birthday ni BP Sara, ikaw talagang maghintay ka lang. Yaan yung trabaho nating lahat bilang mga mamamayan. Happy birthday, BP Sara Duterte. Happy birthday to you. Happy birthday to you. At mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayan. Siguro si Bongbong Marcos pinagpapawisan na siya ng malamig, Yung malamig, hindi malamig yung alimbawa, malamig, pinagpapawisan ka ng malamig, hindi ka naman nakabatak noon, basta't pinagpapawisan ka lang ng malamig. Pag naririnig niya ang boses ni BP Sara, pinagpapawisan ng malamig. At alam po ba ninyo mga kareaksyon, meron pong kasamang aso. Si BP Sara pumunta siya ng Netherlands. May kasama po siyang aso, ang pangalan niya Aimee. Yes. Yan po ang kailangan natin gawin. Isa puso, isa isip. Naku po, yun na sinasabi natin. Walang pakialam sa reconciliation. Si BP Sara, Bongbong Marcos, nagpa-interview ka pa kay Katunyeta, Si Katunyeta yung walang nanonood sa kanya. Oo, ngayon, walang reconciliation. Unahin ninyo yung pagpapawi sa Pangulong Duterte. Di ba? Happy birthday, BP Sara! Hands. Ayan. Ang susunod ko po na mensahe ay mensahe po sa ICC na pakawalan nyo na at ipadala nyo na pauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Bring him home! Gaano man nasabihin nila na wala na kami kung paano siya kinuha, dinukot, kinidnap Kinidnap siya, hindi kinuha, dinukot, kinidnap. doon sa Pilipinas. Ang importante ay nandito siya sa amin at tutuloy yung paglilitis, ay dapat hindi ganon. Dahil, di ba, sila yung nagsasabi, lahat may human rights. So, dapat ibigay din nila yung human right ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa Pilipinas at i-check ng ating mga lokal na korte kung karapat-dapat ba na siya ay ipadala dito sa dahig. Wala.
Manalangin ka na. Bongbong Marcos! Yan na si VP Sara. May kasamang aso si VP Sara pumunta ng Netherlands, Bongbong Marcos. Pangalan niya Aimee. Susunod-sunod siya kay VP Sara kasi alam niya, pag naging presidente si VP Sara at hindi siya nakasipsip kay VP Sara, kasama siya sa mga malilintikan. Kaya naman nag-aaso-aso siya ngayon. Oy, mangga! Kaya dapat po hindi natin tigilan ang panawagan natin sa ICC to send him home. At huwag natin tigilan ang panawagan natin doon sa loob ng Pilipinas na lahat sa ating gobyerno ay dapat gawin nila, bring him home. Si Bongbong Marcos, pag nagpunta po siya sa mga ibang bansa, natatakot siya sa mga OFW. Si VP Sara, pag pumunta siya ng ibang bansa, para siyang artista. Bongbong Marcos, para siyang artista. Ikaw naman, pag nagpunta ng ibang bansa, para kang OFW. Hindi ko naman minamalit ng mga OFW. Para kang alalay ng OFW. Di ba mga kareaksyon, kawawa po si Bongbong Marcos. Pag pumunta siya ng ibang bansa, natatakot siya sa mga OFW. Yung mga bagong bayani natin yan. Alam po ba ninyo kung wala ang mga OFW, bagsak na po ang Pilipinas. Sino ang magdadala ng mga dollar sa Pilipinas? Mga OFW lang yan. Di ba nung nagsabi siya na hindi na magpapadala yung OFW sa Pilipinas? Ano po nangyari doon mga kareaksyon? Di ba kinabaan yung gobyerno? Kaya mabuti pa, Bongbong Marcos, kung reconciliation ang gusto mo, ipauwi mo na ang Pangulong Duterte. Hindi mo kaya. Anong kaya mo? Hindi mo alam. Anong gagawin natin? Ganoon. Hindi po dapat ipikit ng korte ang kanilang mga mata na sila ay walang jurisdiction sa kaso. Nagsimula sila sa kanilang investigasyon 2 taon matapos tayo umalis sa pagiging miyembro ng ICC. Hindi po pwede yun na kahit kailan pwede ka mag-imbestiga. Dahil ibig po sabihin nun, kapag sinabi mo, 5 years from now, mag-iimbestiga ako. 6 years from now, mag-iimbestiga ako. 20 years from now, mag-iimbestiga ako. Hindi pwede yun. Dahil ibig sabihin nun, wala nang katapusan. Nakakabulin ka pa ulit-ulit. Ay, wala po si Kateki. Coco Martin! Hindi po naka-duty si Kateki. Ano nga bang pangalan mo, sir? Coco Martin daw! Coco Martin! Ano daw, ma'am? Katuko? Katuko? Katuko nandito. Lagi ko naman, ma'am. Kakulay lang ng katuko, mama, pero mas guwapo siya kaysa sa mga tuko. Ano ibig sabihin ng katuko? May kabalo! Kasamang tuko? Hindi pwede. Hindi pwede. Na kung kailan mo gusto ikaw mag-imbestiga, ay ganun ang gagawin mo dahil hindi matatapos eh. Kaya wala na silang jurisdiction sa kaso na ito. Huwag nilang ipikit ang kanilang mata sa pagkidnap sa ating dating Pangulo, sa katotohanan na wala silang jurisdiction. Kaya kailangan, huwag natin tigilan. Paulit-ulit ang panawagan natin, ICC, send him home. Yun lang ang hinihingi naming lahat, mga Pilipino sa buong mundo. Ibalik ninyo sa amin ang aming dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes! Ang susunod ko po na mensahe ay mensahe ng pagpapasalamat sa inyong lahat sa pag-celebrate ninyo. Unang-una noong
pong birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 28. At ngayon, ang pag-celebrate ninyo sa aking birthday naman, May 31. Binisita ko po kahapon si dating Pangulong Duterte. At sabi ko po sa kanya, ay, unang-una, hindi siya, nahihirapan siya maggupit. Ito pa ha, hindi marunong magluto, hindi marunong magwalis, ay, hindi marunong maglaba, hindi marunong maggupit ng kuko. Agoy. Kasi buong buhay niya pala ay manicurista yung naggugupit ng kuko niya. So kahapon, sinabi sa akin ng gwardya, o ayan, may 2 nail cutter, gupitan mo yung tatay mo ng kuko. Eh hindi din ako marunong maggupit ng kuko ng ibang tao. Kaya ko yung kuko ko, pero pag kuko ng ibang tao, ay hindi ko magawa. So nahirapan ako na gupitin ang kanyang kuko. At anon siya doon, gugupit kami ng kuko niya. First time in my life, nagupitan ko ng kuko ang aking tatay. Meron palang tao na ganun, no, na hindi marunong maggupit ng kuko. Alam ko din, ayaw ng aking mga anak na maggupit ako ng kuko nila kasi nasasaktan daw sila. Kay puok daw kaayo ko kung maggupit o kuko na wala nang naiwan na puti lahat yan. Kasi ayaw ko, hanggang nandyan na yung laman. Kasi ayaw ko yung merong lampas sa, lampas sa laman. Gusto ko talaga. Nasa dulong-dulo na talaga. Kaya yung mga anak ko, ayaw din nila magpagupit ng kuko sa akin. Kaya hindi rin ako marunong maggupit nung tama-tama lang na gusto. Depende, iba-ibang gusto ng tao sa kuko nila. So, yun. Ginupitan namin siya ng kuko. Tapos habang naggugupit ako ng kuko sa kanya, nakatingin siya sa akin. Tingin-tingin siya sa akin. Tapos sabi niya, alam mo, habang tumatanda ka, nagiging kamukha na talaga kita. Sabi niya sa akin. Tapos paulit-ulit niya sinasabi, alam mo, kamukha na talaga kita. Tapos sabi ko sa kanya, Papa, kamukha mo ako. So sinong mas maganda sa amin ni mama ko? Ako o siya? Ay, sabi niya, mas maganda ka sa nanay mo. Pero sa totoo lang, alam nyo, lagi yan, di ba, na sabi nila, improvement of the race daw yan. Maganda ang nanay, mas maganda ang anak. Pero sa amin, hindi ganyan ang nangyari. Alam nyo po, mas maganda ang nanay ko kesa sa akin. Nasaan na yung... Yan. Babay-babay ka, ma. Yan. Kung ako ay 31 years old lang, ang nanay ko po ay 47 years old lang po. Yan. Teenage pregnancy po ang nangyari. Biro lang ha, baka meron na naman dyan mga ayaw umintindi at hindi pinipilit na mali ang nasabi. Bloodbath yun, bloodbath. Tatanga-tanga kasi yun eh. Yan po ang nanay ko. Kahapon, binisita namin si Pangulong Rodrigo Duterte. Masaya siya, nagtanong naman siya, in-update ko naman na siya. Ano nang mangyayari sa oath-taking ng mga nanalo sa Davao City, ano na ang oath-taking ng mga senators, at anong mangyayari sa July, sa August, sa September, sa mga kailangan namin gawin na trabaho sa Office of the Vice President at sa Davao City. Yan po ang mga
updates. Pinaabot ko din sa kanya. Sabi ko, kung makapunta ka bukas, ay meron kaming rally para sa iyo. At invited ka. Marami sa ating mga kababayan sa iba't ibang lugar ng mundo darating bukas para magdasal, para magpasalamat, at para ipanawagan sa ICC na ibalik ninyo ang aming pinakamamahal na Tatay Digong. Alam niyo po, kayong lahat ay nandito sa the Netherlands, sa iba't ibang bansa sa Europa o sa ibang continent. Dahil, bakit? Naghanap kayo ng oportunidad para sa sarili ninyo at para sa pamilya ninyo. Hindi po ba nakakalungkot yon para sa isang bayan na ang mga tao ay umaalis? Dahil unang-una walang trabaho. At kung meron mang trabaho na makita, ay kakapiranggot yung sweldo. Walang pabahay na kaya ng mga tao. Walang healthcare. Napakaganda ng healthcare ninyo dito sa Europa. Doon sa atin, alam nyo ba, di ba? Ang pamilya napupuno sa utang kapag nagkakasakit yung nanay, yung tatay, yung kapatid, yung anak. Nakakalungkot na ganun yung bayan natin. Di ba po ba dapat ang pangarap natin, ang vision natin, ang plano natin ay papunta doon sa kung ano yung nakikita at pinunta natin dito sa Europa. Pero hindi nangyayari iyon. Dahil unang-una sa ating politika. Lahat na lang puro politika, lahat na lang puro dole out, lahat na lang survival ng isang politiko. At ang kanyang pamamaraan para siya ay ma-re-elect na naman, mabalik na naman sa pwesto, ma-re-elect na naman. Pero kung makita mo, ay napakabagal ng pag-usad ng bayan o kung meron mang nakikita na pagbabago sa ating bayan. Kaya napakahalaga, mga kababayan, na tinutulak natin ang ating mga leaders na ibigay ang karapat-dapat na serbisyo sa taong bayan at sa bayan. Hindi mahirap hanapin, hindi mahirap tingnan, hindi mahirap tanungin kung ano ba yung karapat-dapat. Dahil nakikita natin yan sa ibang bansa. Nakikita natin sa Europe, nakikita natin sa Japan, nakikita natin sa Australia, sa Taiwan, sa Qatar, galing akong Qatar. Nakikita natin. Pero bakit hindi natin nakikita sa ating bayan? Diba? Hindi ko sinasabi na maswerte kayo kasi nandito kayo. Dahil marami sa inyo, hindi nyo naman dala yung pamilya ninyo eh. Yung iba, oo, nadadala nila ang asawa nila, ang anak nila. Pero yung iba, nandoon yung pamilya nila. At sila yung naghahanap buhay dito, naninigurado na makatapos, makapag-aral yung nandoon, may bahay, may kinakain, may nabibili ang gamit at mga pangangailangan. Kaya kailangan talaga itulak natin at hingiin natin sa gobyerno. Ibigay ninyo ang karapat-dapat at ibigay ninyo ang nakikita namin sa ibang bayan dito sa ating pinakamamahal na Pilipinas. Dahil masakit na kailangan umalis ng ating mga kababayan. At masakit din sa mga naiiwan doon, tulad namin, na wala kaming mapupuntahan dahil wala namang kaming bahay sa ibang bayan, sa ibang bansa,
sa ibang lugar, nandun lang kami, nandoon ang aming mga anak, at nakikita namin araw-araw. Bakit ganito sa Pilipinas? Bakit doon sa ibang bansa, dahig? Alam niyo ba? Alam niyo naman kasi nakikita niyo ako. Naglalakad lang ako dito. At kung nagmamadali, nagbabas, nagtatram. Bakit doon sa atin, sa Pilipinas, sasakay ka lang ng bus, bakit parang nakikipag-agaw buhay ka? Nag-aagaw buhay ka. Sasakay ka lang ng bus. Diba? Ang daming-daming namamatay sa tricycle, nababangga, nang-hold up. Bakit? Basta lagi. Masakit sa akin. Lalo na nung gagagaling ko lang sa Qatar, ma'am. So doon sa Qatar, meron silang national ID. Sabi nila sa akin, lahat ng pangangailangan nila nandoon sa loob ng national ID nila. Ganito din sa iba't ibang bansa, diba? Nandun na lahat. Healthcare mo, driver's license mo, utang mo nandoon. Diba? Nakikita yung utang mo. Nakikita doon kung nahuli ka na ba o hindi. Nakikita doon lahat. Nakita. At pupunta ka sa hospital, o ayan ang health card ko, babayaran yan ng gobyerno ang aking pagpapagamot. Dito doon sa atin sa Pilipinas, may nagkasakit. Takbo. Dito, congressman pahingi. Takbo dito, mayor pahingi. Takbo dito, konsehala pahingi. Tapos, pagpunta mo sa PhilHealth, 2,000. Bibigay sa iyo. Wala nang pera, PhilHealth. Gusto natin ng mas maganda na kinabukasan para sa ating bayan. Hindi tayo titigil, ICC, balik nyo sa amin, si Duterte. Hindi tayo titigil na paghingi sa ating gobyerno na ibigay ninyo ang karapat-dapat na nakikita namin para sa aming bayan. Dahil nakikita namin sa ibang bayan yon, ibig sabihin, pwedeng mangyari yan. Dahil nakikita namin sa iba. Dito ang taxis namin, pinabalik ng gobyerno sa healthcare at sa infrastructure. Sa Pilipinas, ang taxis namin, pinubulsa ng mga buhayang politiko. Yan. Dito, ang taxes nababalik sa social services. Sa Qatar, wala silang taxes. Baka may mag-isip sa inyo lumipat ng Qatar. Wala silang taxes doon. Walang deductions at all. Pero libre lahat. Dahil, ano ba, ang treasure o kayamanan ng isang bayan ay hindi ang mga politiko. Ang kayamanan ng isang bayan ay ang mga mamamayan. Kaya dapat nauuna ang mamamayan bago ang politiko. Dahil ang trabaho ng politiko ay ibigay kung ano ang karapat-dapat sa bayan at sa mga mamamayan. Kaya huwag ninyong kalimutan sa araw na ito, May 31, pagpapasalamat sa Diyos, pananawagan sa ICC, huwag tigilan hanggang hindi ibalik yan. Patay digong natin. At pangatlo, panawagan, demand sa gobyerno ng Pilipinas, ibigay ninyo kung ano yung karapat-dapat para sa taong bayan at sa bayan. Yaan ang tatlong mensahe na kailangan natin isa puso at isa isip lagi. Na kahit saan man tayo pumunta, ay kailangan natin magkaisa. Nagawin at magkaisa sa panawagan at magkaisa sa demand natin sa ICC at sa ating pamahalaan. Hindi po mahalaga ang reconciliation. Bakit ba? Bakit merong reconciliation? Mahalaga ba ang problema natin na personal? Uy, ayan na, Momo Marcos. Hindi raw importante ang reconciliation. Ang importante, magpo-political test ka.
Pagkatapos mo magpa-polygraph test, mag-resign ka na. Diba mahalaga ba ang away nating dalawa, ma'am? Hindi. Ano bang pakialam ng mga naghihirap, nagugutom, hindi makapag-aral sa away nating dalawa? Unahin natin ang trabaho at unahin natin ang pangangailangan ng taong bayan. Yaan yung trabaho nating lahat bilang mga mamamayan at mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayan. Yan po ang kailangan nating gawin. Isa puso, isa isip. Yes, ma'am. Ilagay natin yan lagi sa isip. Ilagay natin yan lagi sa ipasok natin yan sa ating puso. Kaya kahit saan man tayo pumunta, alam natin kung anong sasabihin natin sa lahat ng lahi. Hoy, ICC, unang-una, ibalik nyo yan. Pangalawa, oy, kami pala yun, nasa gobyerno ng Pilipinas. Oy, Inday Sara, magtrabaho. Huwag na yan unahin yung pakikipag-away. Personal na mga problema ng mga politiko. Yan po ang kailangan natin gawin at yan ang ating panawagan. Alam niyo po, madami ang nag-celebrate ng May 31 dahil birthday ni Sir. May gawin, Sir? Marami ang naghanda. Nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil merong 3 lechon sa likod para daw sa inyong lahat. At merong 300 na cupcakes galing kay Senator Amy para daw sa inyong lahat. Sa Pilipinas at sa iba't ibang lugar sa mundo, madami ang nagpa-party at nagpa-Thanksgiving. Marami ang nagpa-feeding at nagpakain sa mga gutom. Marami ang namigay at nag-share ng blessings nila sa iba't ibang mga kababayan natin doon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At marami ang nagbigay ng kanilang mga birthday wish. Alam niyo po, ang wish ko ngayon na birthday ko ay ngayong 28 years old na ako. Ano ba nabababa, sir? Kanina 32, na naging 31. Ngayon naging 28 na. Pagkatapos ko dito, ay 15 na lang talaga yan, sir. 15 years old. Ngayong araw na 28 years old ako, unang-una, sana ay bigyan kayo lahat ng Pilipino sa buong mundo ay bigyan ng Diyos ng magandang kalusugan, good health. At pangalawang birthday wish ko ay sana lahat ng birthday wishes ninyo para sa akin ay ibigay din sa inyo ng Diyos. Papasalamat po ako sa kasiyahan ninyo sa araw na ito dahil meron tayong sineselebrate pero nalulungkot din tayo dahil hindi natin kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na sana ay sa susunod na May 31 ay makita ninyong naglalakad na siya, nakalaya at maka-attend ng mga birthday at celebration at makabalik na siya sa Davao City bilang mayor ng syudad ng Davao. Yes, ma'am. Sabi nga nung mga Qatar, ma'am, sana naman bago pa sa pag-uwi daw ni Pangulong Duterte ay dumaan siya ng Qatar. So sana din na pag siya ay nakalaya ay pwede siyang mag-program muna dito. Sa The Hague bago siya bumiyahe pauwi sa Pilipinas. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Happy birthday, BP Sara, ha? Happy birthday. Oy, Bongbong Marcos. Ay, kawawa ka naman. Ayan, sige.
Tuloy-tuloy niyo pa yung mga katarantaduan ninyo. Okay, God bless you all. Shukran.